Hello sa inyong lahat. Ako si Aina. Ngayong araw, ibabahagi ko ang patotoo ng isang sister. Sa edad na 24, na-diagnose siya na may malubhang sakit sa bato at malapit ng mamatay. Pagkatapos niyang manampalataya sa Panginoon, himalang gumaling siya. Pagkatapos niyang tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, masigasig niyang ginugol ang sarili niya sa kanyang tungkulin, sa paniniwalang kapag mas nagsikap siya, mas poprotektahan at pagpapalain siya ng Diyos. Pero hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang taon, bumalik ang dati niyang sakit. Maaari itong mauwi sa renal failure o maging sa kamatayan. Dahil sa pag-uusig ng CCP at kahirapan sa pananalapi, hindi niya naipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot. Pinahihirapan ng sakit sa katawan at stress sa pag-iisip, namuhay siya sa pagkanegatibo, nakikipagtalo sa Diyos, at walang motibasyon sa kanyang tungkulin. Paano siya nakaalis sa pagdurusang ito sa huli? Anong pagkaunawa at mga pakinabang ang nakamit niya? Pakinggan natin ang kanyang pagkaunawang batay sa karanasan. Noong 2000, 24 anyos ako. At noong panahong iyon, na-diagnose ako na may chronic glomerulonephritis. Malubha ang pag-ihi ko ng dugo at mapanganib ang dami ng protina sa ihi ko. Napakahina ko at palala ng palala ang panghihina ko sa bawat araw. Hindi ko man lang kayang humawak ng walis para magwalis ng sahig at kung minsan, kailangan pa akong buhatin ng asawa ko paakyat sa itaas ng bahay. Sinabihan ako ng doktor na uminom ng hormones bilang gamot. At paglipas ng mga 7 araw na pag-inom ng gamot, nalagas ang buhok ko hanggang halos maubos na ito at namaga ang buong katawan ko. Pero hindi pa rin bumuti ang kondisyon ko. Sabi ng doktor, ang tanging solusyon na lang daw sa kalagayan ko ay kidney transplant. Nang marinig ko iyon, naisip ko, hindi ba parang tinaningan na akong mamatay? Daan-daang libong yuan ang gastos sa kidney transplant. At hindi kakayanin ng pamilya namin ang gayong gastos. Sobrang sakit isipin na maaaring mamatay ako ng ganito kabata. At hindi mailarawan sa salita ang pagnanais kong mabuhay. Kalaunan, hinikayat ako ng nanay ko na manampalataya sa Panginoon. At naisip ko, dahil sobrang lala na ng sakit ko, mabuti pang subukan ko na lang. Kaya nagsimula akong manalangin sa Panginoon. Sa gulat ko, pagkalipas lang ng 7 araw, nagpa-test ako. At normal na ang mga resulta ng blood serum protein at urine protein ko. Hindi ako makapaniwala at inakala kong baka nagkamali lang sa resulta ng test. Pati ang mga doktor na gumamot sa akin namangha at tinawag nila itong isang himala. Noong panahong iyon, naisip ko, ang Diyos ang nagpagaling sa sakit ko at nagbigay sa akin ng biyaya at mga pagpapala. Kaya mula ngayon, kailangan kong manampalataya sa Diyos ng buong puso. At naniniwala akong mas lalo pa akong pagpapalain ng Diyos. May espesyal na bilin din sa akin ang doktor. Huwag mong hahayaang tumaas ang blood pressure mo dahil ang mataas na blood pressure ay pwedeng magpabalik ng sakit mo sa bato. Mula noon, patuloy akong uminom ng gamot sa high blood bilang suporta sa gamutan at nanatiling normal ang blood pressure ko. Hindi nagtagal, nawala na rin ang pag-ihi ko ng dugo. At naramdaman kong lumalakas na ang katawan ko. Noong 2004, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. At lalo pa akong sumaya. Naisip ko na napakaswerte ko. At na binigyan ako ng Diyos ng pangalawang buhay at hinayaan akong mabuhay.
Pakiramdam ko, biniyayaan niya akong marinig ang kanyang tinig at makabalik sa harap ng kanyang trono. At na labis-labis ang pagpapala niya sa akin. Para masuklian ang pagmamahal ng Diyos, anuman ang tungkuling itinalaga sa akin ng iglesia, aktibo ko itong ginagawa. At kahit na tinututulan ng asawa ko ang pananalig ko sa Diyos, hindi ako nalimitahan. At nagpatuloy pa rin ako sa aking mga tungkulin. Noong 2012, inaresto ako ng mga pulis habang nangangaral ng ebanghelyo. At pagkatapos kong makalaya, lalo pang tinutulan ng asawa ko ang pananalig ko. Hanggang sa huli, hiniwalayan niya ako. Pagkatapos niyon, inilaan ko ng full-time ang aking sarili sa aking mga tungkulin. Noong 2017, nagsimulang tumaas ang blood pressure ko sa 180 millimeters of mercury. At parang hindi na tumatalab ang gamot. Pagsapit ng 2020, pakiramdam ko ay ubos na ang aking lakas. Hingal na hingal ako kahit sa pag-akyat lang ng hagdan. At ni hindi ko na kayang labhan ang sarili kong mga damit. Nag-alala ako, bumalik kaya ang sakit ko sa bato? Anong gagawin ko kung bumalik na ito? Pero naisip ko rin, pinagaling ako ng Diyos sa ganoon kalalang sakit noon. At nitong mga nakaraang taon, tinalikuran ko ang trabaho at pamilya ko. At nagpasakop ako sa lahat ng tungkuling itinalaga sa akin ng iglesia. Siguradong hindi hahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa akin dahil sa lahat ng sakripisyo at pagugol ko. Kalaunan, lumala ang kondisyon ko. Kaya umuwi ako para magpatingin sa doktor. Nagpa-check up ako sa ospital. At nalaman kong mataas ang blood pressure ko, may malubha akong anemia, at tumaas din ang blood sugar ko. Muling nagkaroon ng plus sign ang resulta ng urine test ko. Sinabi sa akin ng doktor na bumalik ang sakit ko sa bato. At kung lumala pa, maaari itong humantong sa kidney failure at kamatayan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang makita ko ang mga resultang ito. Sa mga taon ng pananalig ko, tinalikuran ko ang pamilya, trabaho, at mga pisikal na kalayawan para gawin ang tungkulin ko. At inakala kong sa paggawa ng mga sakripisyong ito, poprotektahan ako ng Diyos. Hindi ko inaasahan na sa huli, babalik ang dati kong sakit at mas lalala pa. Sa isang sandali, nagsimula akong pagsisihan ang mga sakripisyo at pagsisikap na ginawa ko sa mga nakaraang taon. Kung hindi sana ako umalis ng bahay para gawin ang tungkulin ko, hindi sana ako hahantong sa nag-iisa at walang malalapitang sitwasyong kinalalagyan ko ngayon. Lalo na nang marinig kong sinabi ni Dr. Jiang na siyang gumagamot sa akin na 3 taon ang kakailanganin para sa pagpapagamot ko. Lalo pa akong nabalisa at nag-alala. At naisip ko, ang pagpapagamot sa loob ng 3 taon ay aabot ng mahigit 100,000 yuan. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Nagsimula akong mag-isip na magtrabaho para kumita ng pera para sa pagpapagamot ko. Pero 1 buwan pa lang akong nagtatrabaho, tumawag ang mga pulis at tinanong kung nasaan ako. Sinabihan akong bumalik at permahan ang 3 mga pahayag para ipagkanulo ang Diyos. Natakot akong baka arestuhin ulit ako ng mga pulis. Kaya napilitan akong umalis sa lugar na iyon. Naisip ko, kailangan pa ring ipagpatuloy ang pagpapagamot sa sakit ko. At kung aalis ako sa lugar na ito, hindi ko na mabibili ang gamot na ginagawa ni Dr. Jiang gamit ang sekretong recipe ng pamilya niya. Dati, tanging gamot lang ni Dr. Jiang ang tumalab sa sakit ko. Pagkatapos ng 1 buwang pag-inom ng gamot niya, sumigla ako. Samantalang, parang hindi tumatalab sa akin ang ibang tradisyonal na gamot Chino. Isa pa, dahil tinutugis ako ng mga pulis, hindi ako makapagtrabaho at kumita ng pera.
At kung walang perang pampagamot, hindi ko masabi kung gaano ako katagal mabubuhay. Pagkatapos niyon, nanatili akong nasisiraan talaga ng loob. At sa tuwing naiisip ko kung paanong wala nang natira sa akin, napupuno ng sakit ang puso ko at hindi ko na magawang ganahan sa tungkulin ko gaya ng dati. Isang araw, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Kung palagi ka nang naging napakatapat, nang may malaking pagmamahal sa akin, ngunit nagdurusa ka ng pagpapahirap ng sakit, ng kasalatan sa pinansyal, at ng pang-iiwan ng iyong mga kaibigan at kamag-anak, o kung nagtitiis ka ng anumang iba pang mga kasawian sa buhay, magpapatuloy pa rin ba ang iyong katapatan at pagmamahal sa akin? Kung wala sa anumang naguni-guni mo sa puso mo ang tumutugma sa kung ano ang nagawa ko, paano mo dapat tahakin ang landas mo sa hinaharap? Sa kanyang mga salita, para bang kino-question ako ng Diyos ng harapan. Pinagninilay ako sa aking sarili. Sa mga nakaraang taon, nagsakripisyo ako at ginugol ko ang sarili ko sa aking tungkulin. Kaya inakala kong isa akong taos-pusong mananampalataya sa Diyos at naniwala akong tapat at mapagpasakop ako sa Diyos. Ngayon, na bumalik ang sakit ko sa bato, isang karamdamang hindi magamot at maaaring humantong sa kamatayan, hindi ko hinanap ang layunin ng Diyos dito at sa halip ay nagkamali ako ng pagkaunawa at nagreklamo tungkol sa Kanya. Pinagsisihan ko pa nga ang mga ginugol ko para sa Diyos at nagsimula na akong gawin na lang ng basta-basta ang aking tungkulin. Hindi ba't ipinagkakanulo ko ang Diyos sa ganito? Nakita ko na pagkatapos ng napakaraming taon ng pananalig, wala pala akong kahit katiting na katapatan sa Diyos. Labis akong nakonsensya. Isinaayos ng Diyos ang mga sitwasyong ito na hindi naaayon sa mga kuro-kuro ko para iligtas ako. Pero hindi ko naunawaan ang masisidhing layunin ng Diyos. At sa halip ay naging negatibo ako at nagpabaya sa aking gawain. Talagang kulang ako sa pagkatao at katwiran. Pagkatapos nito, hindi na gaanong bumigat ang loob ko. At medyo nanumbalik ang gana ko sa aking tungkulin. Makalipas ang ilang buwan, nanghihina pa rin ang katawan ko, mabilis ang pitik ng puso ko, at kinakapos ako ng hininga. Kung minsan, kailangan ko pa ng hihila sa akin habang umaakyat ng hagdan. Lalo na kapag napapagod ako, tumataas ang blood pressure ko. Naisip ko ang sinabi ng doktor na maaaring humantong sa kidney failure ang kondisyong ito. At nagsimula akong mag-alala. Paano kung mamatay ako? Sa mga taon ng pananalig ko, tinalikuran ko ang aking pamilya at trabaho. Kaya kung mamatay ako, hindi ba't masasayang lang ang lahat ng paghihirap ko sa mga taon na iyon? Noong panahong iyon, naghanap ako ng 2 mahusay na tradisyonal na doktor na Chino sa lokal. Uminom ng herbal na gamot at nagpa-acupuncture pa. Pero wala sa mga iyon ang tumalab. Isang beses, pagkatapos umakyat ng hagdan, sa sobrang pagod ay bumagsak ako sa kama, habol ang aking hininga. Naisip ko na sa patuloy na paglala ng kondisyon ko, hindi ko masabi kung kailan ako maaaring mamatay. At napuno ng sakit ang puso ko. Hindi ko mapigilang isipin, Diyos ko, sa lahat ng taon ng pagsunod ko sa iyo, tinalikuran ko ang aking pamilya at trabaho. At nagdusa ako at ginugol ko ang aking sarili. Dahil sa lahat ng ito, pwede mo bang pagalingin ang sakit ko at hayaan akong mabuhay pa ng ilang taon? Kalaunan, nang huminahon ako para pag-isipan at pagnilayan ang kalagayan ko, saka ko lang napagtanto
na hindi makatwiran ang ganitong paghingi sa Diyos. Naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at hinanap ko ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang kayabangan ay maraming pagpapamalas. Halimbawa, sabihin nating ang isang taong nananampalataya sa Diyos ay pilit na humihingi ng kanyang biyaya. Sa anong batayan mo ito pwedeng hingin? Isa kang taong ginawang tiwali ni Satanas, isang nilikha. Ang katunayang nabubuhay ka at humihinga ay ang pinakadakila na sa mga biyaya ng Diyos. Maaari mong matamasa ang lahat ng nilikha ng Diyos sa lupa. Sapat na ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya bakit ka pilit nahihingi sa Kanya ng higit pa? Ito ay dahil hindi kailanman nakukontento ang mga tao sa kanilang parte. Palagi nilang iniisip na mas magaling sila kaysa sa iba, na dapat silang magkaroon ng higit pa, kaya palagi nilang pilit na hinihingi ito sa Diyos. Inilalarawan nito ang kanilang mayabang na disposisyon. Hindi man sabihin ng kanilang bibig, sa panahong unang magsimulang manampalataya ang mga tao sa Diyos, maaaring iniisip nila sa kanilang puso na gusto kong mapunta sa langit, hindi sa impyerno. Gusto ko, hindi lamang ako ang mapagpala, kundi ang buong pamilya ko. Gusto kong kumain ng masasarap na pagkain, magsuot ng magagandang damit, magtamasa ng magagandang bagay. Gusto ko ng isang mabuting pamilya, isang mabuting asawa at mabubuting anak. Sa huli, gusto kong mamuno bilang hari. Lahat ito ay tungkol sa kanilang mga kinakailangan at pilit na hinihingi. Ang disposisyon nilang ito, ang mga bagay na ito na iniisip nila sa kanilang puso, ang labis-labis na mga hangaring ito, lahat ng ito ay kumakatawan sa mayabang na kalikasan ng tao. Paanong nasasabi ko ito? Lahat ay nakasalalay sa katayuan ng mga tao. Ang tao ay isang nilalang na nagmula sa alabok. Binuo ng Diyos ang tao mula sa luwad at hiningahan siya ng hininga ng buhay. Gayon ang abang katayuan ng tao. Subalit humaharap pa rin ang mga tao sa Diyos at humihingi ng ganito at ganoon. Napakawalang dangal ng katayuan ng tao. Hindi siya dapat magbuka ng bibig at humingi ng anuman sa Diyos. Kaya ano ang dapat gawin ng mga tao? Dapat silang magsumikap kahit papunahin sila. Dapat silang magpunyagi at masayang magpasakop. Hindi ito tungkol sa kung masaya ba silang nagpapakababa. Huwag magalak sa pagpapakababa. Ito ang katayuan ng mga tao na likas sa kanila. Dapat silang maging likas na mapagpasakop at magpakababa. Sapagkat ang kanilang katayuan ay mababa. Kaya nga, hindi sila dapat humingi ng mga bagay mula sa Diyos, ni hindi sila dapat magkaroon ng labis-labis na mga pagnanais sa Diyos. Dapat walang ganitong mga bagay na matatagpuan sa kanila. Narito ang isang simpleng halimbawa. Ang isang mayamang pamamahay ay umupa ng isang utusan. Ang posisyon ng utusan na ito sa mayamang pamamahay ay napakababa. Ngunit gayunpaman ay sinabi niya sa amo, gusto kong isuot ang sombrero ng anak mo. Gusto kong kainin ang kanin mo. Gusto kong isuot ang mga damit mo. At gusto kong matulog sa kama mo. Ano man ang ginagamit mo, ginto man o pilak, gusto ko ang mga ito. Malaki ang kontribusyon ko sa aking trabaho at nakatira ako sa bahay mo, kaya nararapat sa akin ang mga ito. Paano siya dapat tratuhin ng amo? Sasabihin ng amo, dapat mong malaman ang uri mo, kung ano ang iyong papel. Isa kang utusan. Ibinibigay ko sa anak ko ang gusto niya dahil iyon ang katayuan niya. Ano ang katayuan mo? Ang iyong pagkakakilanlan.
Hindi ka kalipikadong hilingin ang mga bagay na ito. Dapat kang kumilos at gawin kung ano ang dapat mong gawin. Isakatuparan mo ang mga obligasyon mo ayon sa iyong katayuan at pagkakakilanlan. May anumang katwiran ba ang gayong tao? Maraming taong nananampalataya sa Diyos ang walang gaanong katwiran. Mula sa simula ng pananampalataya sa Diyos, mayroon silang mga lihim na motibo. At habang nagpapatuloy, walang tigil silang pilit na humihingi sa Diyos. Kailangan na kasama ko ang gawain ng banal na espiritu habang ipinapangaral ko ang ebanghelyo. Kailangan mo rin akong patawarin at tiisin kapag nakagagawa ako ng masama. Kung marami akong gagawing gawain, kailangan mo akong gantimpalaan. Sa madaling salita, ang mga tao ay palaging naghahangad ng mga bagay-bagay mula sa Diyos. Palagi silang sakim. Nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos, talagang tinamaan ako. Parang ako ang alipin na inilarawan sa mga salita ng Diyos. Ganap na walang katwiran. Binigyan siya ng amo ng pagkain, tirahan, at maging naggantimpala. Pero hindi marunong magpasalamat ang alipin sa kanyang amo. Inakala niyang sa paggawa ng kaunting trabaho para sa kanyang amo, nagkaroon na siya ng merito. Kaya humingi siya sa kanyang amo. Gustong tamasahin ang lahat ng mayroon ito. Nakita ko na ang alipin na ito ay talagang mayabang, walang katwiran, at walang kahihiyan. Naisip ko noong hindi na magamot ang sakit ko, at nasa bingit na ako ng kamatayan. Lalo na nang makita kong namamatay ang mga taong may kaparehong sakit ng sa akin, lalo akong nawala ng pag-asa. Matapos manampalataya sa Panginoon, inalis niya ang sakit ko at hinayaan akong mabuhay. At kalaunan, pinalad akong tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at nagkaroon ng pagkakataong makamit ang katotohanan at maligtas ng Diyos. Ang lahat ng ito ay pambihirang pagtataas at biyaya ng Diyos. Sobra-sobra na ang natanggap ko mula sa Diyos. Pero hindi ako marunong magpasalamat. Akala ko, sa paggawa lang ng kaunting tungkulin, nagkaroon na ako ng merito. Kaya humingi ako ng humingi sa Diyos, hinihiling na huwag niya akong hayaang magkasakit uli. Nang bumalik ang sakit ko at naharap ako sa kamatayan, hindi ako nagpasakop. Sa halip, nangatwiran ako at nagreklamo. Walang kahihiyan ko pang hiningi sa Diyos na pahabain ang buhay ko at hayaan akong mabuhay pa ng ilang taon. Ano ang mga kalifikasyon ko bilang isang hamak na nilikha para humingi sa Diyos? Ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng nilikha. At ang Diyos ang nagpapasya kung sino ang pagpapalain at kung sino ang hindi. Pero nagawa ko pang mga twiran at makipagtawaran sa Diyos. Talagang napakayabang ko at wala akong katwiran. Nakita ko rin na ako ay lubos na kasuklam-suklam, sakim, at walang konsensya. Nang mapagtanto ko ang lahat ng ito, labis akong nakonsensya. Isang araw, may nakita akong sipi ng mga salita ng Diyos sa pelikulang Kaligtasan. At nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa kalagayan ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking kapangyarihan upang itaboy ang maruruming espiritu mula sa kanilang mga katawan, at napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming nananampalataya sa akin para maiwasan ang pagdurusa ng impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit.
Napakaraming nananampalataya sa akin para lang sa pansamantalang kaginhawahan. Ngunit hindi naghahangad magkamit ng anuman sa mundong darating. Kapag ibinuhos ko ang aking matinding galit sa mga tao at binabawi ko ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati nilang taglay, napupuno sila ng pagdududa. Kapag ibinigay ko sa mga tao ang pagdurusa ng impyerno at binabawi ko ang mga pagpapala ng langit, nagagalit sila ng husto. Kapag hinihiling sa akin ng mga tao na pagalingin ko sila at hindi ko sila pinapakinggan at namuhi ako sa kanila, nililisan nila ako upang sa halip ay hanapin ang paraan ng panggagaway at pangkukulam. Kapag inaalis ko ang lahat ng hiningi ng mga tao sa akin, naglalaho silang lahat ng walang bakas. Sa makatwid, sinasabi ko na ang mga tao ay may pananalig sa akin sapagkat masyadong masagana ang biyaya ko at dahil masyadong maraming pakinabang na makakamit. Ang isiniwalat ng Diyos ay ang mismong kalagayan ko. Noong una, nakita kong kayang pagalingin ng Diyos ang sakit ko. Natamasa ko ang biyaya ng Diyos, kaya handa akong sundin siya ng lubusan. At nagawa kong gawin ang tungkulin ko at talikuran ang aking pamilya at trabaho. Ginawa ko rin ang anumang tungkuling isinaayos ng iglesia para sa akin. Kahit noong inaresto ako habang nangangaral ng ebanghelyo, itinakwil ng pamilya o masama ang pakiramdam, nagawa ko pa rin magpatuloy sa aking tungkulin dahil inakala kong sa pagugol ko ng sarili para sa Diyos, hindi niya hahayaang magkasakit ako. Pero nang bumalik ang sakit ko sa bato at lalong lumala, at wala akong perang pampagamot, at maaaring maharap pa sa kamatayan, ayaw ko nang magdusa at gugulin ang sarili ko. Nagreklamo ako na hindi ako pinoprotektahan ng Diyos. Pinagsisihan kong ginugol ko ang sarili ko para sa Kanya, at hindi ko na isinapuso ang paggawa ng tungkulin ko, at sinubukan kong gamitin ang lahat ng taon ng pagsisikap at pagugol ko bilang puhunan. Iginigiit sa Diyos, nahayaan akong mabuhay pa ng ilang taon. Napagtanto kong nananampalataya lang pala ako sa Diyos para tumanggap ng mga pagpapala. At kapag hindi ako nakatanggap ng mga pagpapala, pakiramdam ko ay nalugi ako sa pananampalataya sa Diyos. At huminto na ako sa tapat na pananampalataya sa Diyos at paggawa ng aking mga tungkulin. Walang pakundangan pa akong humingi ng mga pagpapala sa Diyos. Sa anong paraan naiiba ang pananalig ko sa Diyos sa paraan ng mga hindi mananampalataya na naghahangad na makinabang hanggat nais? Hindi ko hinanap ang katotohanan sa aking pananalig. Sa halip, sinubukan kong makipagtawaran sa Diyos para sa mga pagpapala. Sinusubukan kong gamitin at dayain ang Diyos sa paggawa nito. Naisip ko kung paanong, noong una ay naniwala si Pablo sa Panginoon para sa kapakanan ng pagtatamo ng mga pagpapala. At nang makita niyang medyo nagdusa siya at nakagawa ng ilang sakripisyo, inakala niyang may karapatan na siyang pagpalain at hayagang humingi sa Diyos ng isang korona. Sinabi niya, "Nakipagbaka na ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, napanatili ko ang pananalig. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran." Ang ibig niyang sabihin, kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng korona at mga gantimpala, hindi matuwid ang Diyos. Sa huli, sinalungat niya ang disposisyon ng Diyos at pinarusahan siya ng Diyos. Kung magpapatuloy ako ng ganito nang hindi nagbabago, sa huli ay matutulad ako kay Pablo, parurusahan at itatapon sa impyerno. Isang araw, narinig ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Ang haba ng buhay ng tao ay itinakda na ng Diyos noon pa man. Maraming tao na madalas magkasakit
At gaano man sila manalangin sa Diyos, hindi pa rin sila gumagaling. Gaano man nila kagustong mawala ang karamdaman nila, hindi nila kaya. Minsan, maaari pa nga silang maharap sa mga agaw buhay na sitwasyon at napipilitan sila na diretsyong harapin ang mga ito. Sa katunayan, kung ang isang tao ay talagang may pananalig sa Diyos sa kanyang puso, una sa lahat, dapat ay alam niyang nasa mga kamay ng Diyos ang haba ng buhay ng isang tao. Ang panahon ng kapanganakan at kamatayan ng isang tao ay paunang inorde ng Diyos. Kapag nagbibigay ng karamdaman ang Diyos sa mga tao, may dahilan sa likod nito, may kabuluhan ito. Ang nararamdaman nila ay karamdaman. Ngunit, ang totoo, ang naipagkaloob sa kanila ay biyaya, hindi karamdaman. Una sa lahat, kailangang kilalanin at tiyakin ng mga tao ang katunayang ito at seryosohin ito. Kapag nagkakasakit ang mga tao, maaari silang lumapit ng madalas sa Diyos at tiyakin na gawin nila ang nararapat ng may pagsisinop at pag-iingat at tratuhin ang kanilang tungkulin ng may higit na pag-iingat at kasipagan kaysa sa iba. Pagdating sa mga tao, ito ay isang proteksyon, hindi mga kadena. Ito ay isang pamamaraan sa negatibong aspekto. Dagdag pa riyan, ang haba ng buhay ng bawat tao ay paunang inorde ng Diyos. Maaaring nakamamatay ang isang karamdaman mula sa pananaw ng medisina. Ngunit sa pananaw ng Diyos, kung hindi pa tapos ang haba ng iyong buhay at hindi pa ito ang iyong oras, hindi ka mamamatay kahit gusto mo. Kung mayroon kang atas mula sa Diyos at hindi pa tapos ang iyong misyon, hindi ka mamamatay. Kahit na magkaroon ka ng isang karamdaman na nakamamatay, hindi ka pa kukunin ng Diyos. Kahit hindi ka magdasal at maghanap sa katotohanan, at hindi mo inaasikaso ang pagpapagamot ng iyong karamdaman, o kahit maantala ang iyong pagpapagamot, hindi ka mamamatay. Totoo ito, lalo na sa mga taong may mahalagang atas mula sa Diyos. Kapag hindi pa tapos ang kanilang misyon, anumang karamdaman ang dumapo sa kanila, hindi sila agad mamamatay. Mabubuhay sila hanggang sa huling sandali ng pagtatapos ng misyon. Matapos pakinggan ang himnong ito, naunawaan kong ang buhay at kamatayan ng isang tao ay nasa mga kamay ng Diyos. Bawat isa ay may sariling misyon pagdating sa mundong ito. At ang araw na magwawakas ang buhay ng isang tao ay may kaugnayan sa kanyang misyon. Kapag ubos na ang haba ng buhay ng isang tao at kumpleto na ang kanyang misyon, kailangan niyang mamatay kahit pa wala siyang sakit. Kung hindi pa natatapos ng isang tao ang kanyang misyon, kahit may nakamamatay siyang sakit, hindi siya mamamatay. Sa pagbabalik tanaw, nasa mga 20 anyos ako nang magkaroon ako ng sakit na mahirap gamutin. Wala akong perang pampagamot, pero hindi ako hinayaan ng Diyos na mamatay. Sa halip, hinayaan niya akong mamuhay ng maayos hanggang ngayon, at nakita kong ang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ng Diyos at pauna na niyang itinadhana. Walang kinalaman ang mga bagay na ito sa kalubhaan ng sakit ng isang tao. Nang hilingin sa akin ng mga pulis na permahan ang 3 mga pahayag, para maiwasang maaresto, napilitan akong umalis ng bahay. Hindi na ako makakapunta pa kay Dr. Jiang para kumuha ng gamot at wala akong perang pampagamot. Kaya nag-alala ako na kung walang gamot, lalala ang kondisyon ko at baka mamatay ako. Ang totoo, kahit na napakahusay ni Dr. Jiang, hindi niya kayang iligtas ang buhay ng isang tao. Naaalala ko ang isa sa mga kapwa ko pasyente na namaga ang buong katawan at hindi makaihi. At sa gitna ng kanyang paghihirap, lumuhod siya sa harap ni Dr. Jiang
nagmamakaawang pagalingin ang kanyang sakit. Pero walang nagawa si Dr. Jiang. Pareho kami ng sakit ng pasyenteng iyon at wala nang magawa si Dr. Jiang. Ang Diyos ang mahimalang nag-alis ng sakit ko at tumanggap ako ng napakalaking biyaya at nakita ko ang pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Pero wala pa rin akong pananalig sa Diyos. Inakala ko pa rin nasa mga kamay ng doktor ang buhay at kamatayan ko. Talagang napakagulo ng isip ko at napakabulag at napakamangmang ko. Hindi na ako pwedeng maghimagsik pa. At kailangan kong ipagkatiwala ang sakit ko sa mga kamay ng Diyos. Mula noon, mabuhay man ako o mamatay, handa akong magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. At hanggat may isang araw pa ako para mabuhay, tutuparin ko ang aking tungkulin. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Bilang isang nilikha, kapag humarap ang isang tao sa lumikha, kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Ito ay isang bagay na talagang nararapat gawin at dapat niyang tuparin ang responsibilidad na ito. Sa batayan na ginagampanan ng mga nilikha ang kanilang mga tungkulin, nakagawa ang lumikha ng masigit na dakilang gawain sa sangkatauhan, isinakatuparan niya ang isang karagdagang hakbang ng gawain sa mga tao. At anong gawain iyon? Tinutustusan niya ang sangkatauhan ng katotohanan na tinutulutan silang makamit ang katotohanan mula sa Diyos habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at sa ganoong paraan ay naiwawaksi ang kanilang mga tiwaling disposisyon at nadadalisay sila. Natutugunan nila ang mga layunin ng Diyos at tumatahak na sila sa tamang landas ng buhay at sa huli, nagagawa nilang matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, magtamo ng ganap na kaligtasan at hindi na mapasailalim sa mga pagpapahirap ni Satanas. Ito ang panghuling epektong nilalayo ng Diyos na makamit sa pamamagitan ng pagpapagampan sa mga tao ng mga tungkulin. Sa makatwid, sa proseso ng pagganap sa iyong tungkulin, hindi lamang ipinapakilatis ng Diyos sa iyo ng malinaw ang isang bagay at ipinapaunawa ang kaunting katotohanan, ni hindi ka lamang niya hinahayaang matamasa ang biyaya at mga pagpapala na natatanggap mo sa pamamagitan ng paggampan sa iyong tungkulin bilang isang nilikha. Bagkus, pinahihintulutan kanyang madalisay at maligtas at, sa huli, ay makapamuhay sa liwanag ng mukha ng lumikha. Matapos basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos, lumiwanag ang puso ko. Binibigyan ng Diyos ang mga tao ng pagkakataong gawin ang kanilang tungkulin para bigyang daan silang hangarin at kamtin ang katotohanan, maiwaksi ang kanilang tiwaling disposisyon at maging dalisay at magkamit ng pagbabago sa disposisyon at tahakin ang landas ng kaligtasan. Pero sa lahat ng taon ng pananalig ko, ginagawa ko ang aking tungkulin sa pag-asang poprotektahan at pagpapalain ako ng Diyos at itinuring ko ang aking tungkulin bilang isang paraan upang makipagtawaran para sa mga pagpapala. Naunawaan ko na mali ang mga pananaw ko sa pananalig. Ang paggawa ng tungkulin ay ganap na likas at may katwiran, at wala itong kinalaman sa pagtatamo ng mga pagpapala o pagdanas ng kasawian. Dapat akong tumuon sa paghahangad ng katotohanan at pagwawaksi sa aking tiwaling disposisyon sa aking tungkulin. Ito ang tunay na halaga at kahulugan ng aking buhay. Kung mga pagpapala lang ang hahangarin ko at hindi ako maghahangad ng pagbabago sa disposisyon, kahit pamanampalataya ako habang buhay, hindi ko kailanman makakamit ang katotohanan at sa huli, hindi ako maliligtas. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ano man ang hinihingi sa iyo ng Diyos, kailangan mo lamang pagsikapan ito ng buong mong lakas at umaasa ako
na magagawa mong ipakita ang debosyon mo sa Diyos sa harap niya sa mga huling araw na ito. Hanggat kaya mong makita ang nasisiyahang ngiti ng Diyos habang siya ay nakaupo sa kanyang trono, kahit ang sandali mang ito ang oras ng iyong kamatayan, dapat mong makayang tumawa at ngumiti habang ipinipikit ang iyong mga mata. Dapat mong gawin ang iyong huling tungkulin para sa Diyos habang buhay ka pa. Noon, si Pedro ay ipinako sa krus ng pabaligtad para sa Diyos. Subalit dapat mong bigyang kasiyahan ang Diyos sa mga huling araw na ito at ubusin ang lahat ng iyong lakas alang-alang sa Kanya. Ano ang maaaring gawin ng isang nilikha para sa Diyos? Sa makatwid, dapat mong ibigay ang iyong sarili sa Diyos ng maaga para mapamatnugutan Kanya sa paraang nais Niya. Hanggat napapasaya at nabibigyang kaluguran nito ang Diyos, kung gayon, ay hayaan siyang gawin kung ano ang kalooban niyang gawin sa iyo. Ano ang karapatan ng tao na bumigkas ng mga salita ng reklamo? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na anuman ang karamdaman o pasakit na haharapin ko, kahit mamatay pa ako, hanggat nagpapasakop ako sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at tinutupad ang tungkuling dapat kong tuparin, ito ang makakatugon sa pagsang-ayon ng Diyos. Naisip ko kung paano sinubok ng Diyos si Job. Nawala kay Job ang kanyang napakalaking kayamanan at kanyang mga anak, at napuno siya ng masasakit na pigsa, pero nagawa niyang magpasakop sa Diyos nang hindi nagrereklamo, at nanindigan siya sa kanyang patotoo para sa Diyos. Ginugol ni Pedro ang kanyang buhay sa paghahangad na magpasakop at mahalin ang Diyos. Hindi kailanman humingi ng anuman para sa kanyang sarili, at sa huli, ipinako siya ng patiwarik sa krus para sa Diyos. Nakarating siya sa punto ng pagpapasakop hanggang kamatayan. Lubusang ipinahiya si Satanas at nagbigay ng maluwalhating patotoo para sa Diyos. Talagang nagbigay inspirasyon sa akin ang mga patotoo ni Job at Pedro. Bumalik ang sakit ko. At anumang sandali, maaari akong makaranas ng kidney failure o kahit kamatayan. Pero hanggat nabubuhay ako at humihinga, dapat kong gawin ang aking tungkulin. Mula noon, nagpasya akong ialay ang natitira kong buhay sa Diyos. Hangarin ang pagbabago sa disposisyon at tuparin ang aking tungkulin. At kung isang araw ay dumating sa akin ang kamatayan, magpapasakop pa rin ako sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Pagkatapos niyon, inilaan ko ang puso ko sa aking tungkulin at nag-eehersisyo rin ako ng maayos paminsan-minsan. At napansin kong unti-unting bumuti ang kalusugan ko. Naging stable na ang blood sugar at blood pressure ko at nakita kong may lakas na ako para sa lahat ng ginagawa ko. Sa huling bahagi ng Mayo 2024, nahalal ako bilang isang leader ng distrito. At kahit mas marami ang trabaho, kinaya ko ito. Kung minsan, kapag napapagod ako sa gawain, sandali akong magpapahinga ng sapat at pagkatapos, hindi na ako magsasayang ng oras para tuparin ang aking tungkulin. Nang magsagawa ako ng ganito, naramdaman kong mas napalapit ako sa Diyos at napanatag ang loob ko sa pagtupad sa tungkulin ko ng may pagsisikap. Hanggang dito na lang ang ating kwento sa araw na ito. Magkita-kita tayo sa susunod.